Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po tayo muli tayo magre-reaction. Sino ba itong ating re-reactionan? Ito pong nireaksyonan ni Baklang Budol. Itong nireaksyonan ni Baklang Budol patungkol doon sa kamag-anak ni Biran na kung saan ay nagkakalat ng issue at chismis. No? Patungkol dito na paninira kay Beyonce. Diba? Pakinggan muna natin ito bago natin ito sagutin. Na ilalaglag dito yung mag-asawa. Itong mag-asawang Nanay Hansel at saka si Tatay Biran. Sabi niya dito sa mga comments niya. Sa harap po ng camera, mababait po yan, mga yan. Todo iyak. Sa bagay, kung kami na kamag-anak nila, nasasabi nila na wala kaming naitulong sa kanila. Sabi nila sa vlog nila na wala kaming naitulong. Nasamantala kahit gabi, nahanap kami ng masasakyan para madalayan si Biran sa ospital. Tapos nang mag-vlog sila, wala kaming mga kwentang kamag-anak para lang kaawaan sila. Samantala, kahit kapos din kami, nagdadamayan kami, magkakamag-anak. Sabi niya dito. Nagdadamayan ba talaga? Ha? Sabi pa niya dito, sabi ko nga po sa kanila, lumipad sila ng mataas. Pero panatilihin ang paa nasa lupa. Totoo naman, no? Pwedeng lumipad ng mataas, pero ang hirap, no? Yan. Hindi magawa kahit batiin na kami, hindi din. Pati dito si, ano, no? Si Beyonce, Bakit hindi kayo magawang batiin? Mamaya natin sagutin. dinamay Tuloy. sa pagsabi niya na kahit daw si Beyonce, pag nagkakasulubong daw sila, hindi daw sila mangitian. Ang pangit sa pamilya, no? Kung merong alitan ang pamilya ang magkakamag-anak, dapat ang mga anak hindi nakikisali. No? Ito yung dapat tatandaan natin. Kung ang mga nanay natin, tatay natin, kaawin nila kanilang mga kapatid, ang mga tita, kahit po isang kapatid ng ama ni Beyonce, wala na po napunta doon. At ang sabi po sa vlog nila, madami na daw po ang nagsulputan na kamag-anak nila. At mayaman Ito yung pinsan ng pinsan ata to ni Biran, no? sila. Kaya hindi po kami napunta doon sa kanila. At nakakahiya po, kahit po kami mga pobre, mahihiya rin naman po kami. Mahiya ka. Teka. So, basahin natin itong message na binabasa ni Sangkay kasi pinakalat na nila ito, no? At talagang sila ay aping-api kunwari, no? Ako na magbabasa para maintindihan nating mabuti. Saan na ba yun? Ito. Sabi dito ni Maricel Oreta. Ako na magbabasa ha. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking mga kasamahan dyan. Sabi dito ni Maricel Oreta, ito po si Maricel Oreta, ito yung pinsan daw po ni Biran, no? Ni Tatay Biran. Ang sabi dito ni Maricel Oreta, yung nandito pa po sila sa masalong-salong, dati pa nilang bahay, pag may handaan sila, madaming dalang pagkain ang mga vlogger, hindi man po nila kayang ubusin, napapanis lang, itinatapon nila sa dagat, ang akin lang po at hindi naman po nila kayang ubusin, di ipamigay nila sa kapitbahay nila sa mas masarap, mas mahirap pa sa kanila kaysa itapon lamang po. Ang sabi dito, napapanis lamang. Baka itong mga vlogger ay may dalang pagkain, halimbawa sa hapon, tapos nagabihan yon, umagahan, yung pagkain ay napanis na. Panis na yon. Siyempre, anong gagawin? Itatapon na lang. Alangan namang ibigay mo sa kapitbahay kung ito ay panis na. Aling Maricel. Ito pa, ang ama niya ni Bian walang ugali. Yan, kahit mga kapatid niyan, panganay, kung mura-murahin, gano'n na lang, naiyak na lang ang kapatid niya na panganay, alam niyo po mga para mura yang mag-asawa na yan. Paninira. Sino sinusumbungan ito? Ang sabi nila, naiinggit lang daw kami. Kaya hindi kami naiinggit. Masama. 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 Putol yung Tapos sabi dito, Rose Mers. Noon pong laking, sa GC to. Sa Facebook, dito pala to nagsusumbong. Sabi dito, Rosmer, noon po, laking pasalamat namin na na-vlog sila ng Kalingap at matutulungan sila ng Kalingap na makaahon sila sa hirap. At kahit pa paano may maasinso sa pamilya namin, kaso po, iba ang nangyari, hindi nila kami kilala. Sabi pa nila sa amin, mga patay gutom kami, kaya malayo sila sa amin, kahit nga si Beyonce, kahit makasalubong kami, kahit simpleng ngiti lang, hindi magawa, kahit batiin lang kami, hindi din. Sabi ni Rose Mears, Maricel Oreta, hala, sana may kamag-anak din po na mag-advise sa kanila na nakakahiya kasi ginagawa nila sa Kalingap. Sana may mag-advise. Sabi ni Digna Bonita Obeles, ay grabe, ay ganoon, kala ko mabait ang pamilya. So ito na tayo ngayon. Yun yung comment niya doon. Sino ba itong babae na nag-comment na ito? Si Maricel Oreta. Ito po si Maricel Oreta ay pinsan di umano ni Biran. Kung natatandaan ninyo, yung ibinablog, ni Kalingap Rab, itong si Beyonce noon, na sabi niya,
ay gusto niyang mailayo doon yung magulang niya, maiahon sa hirap, ayaw niyang magpabahay doon sa lugar na yon kasi nga andun yung mga kamag-anak nila na umapi sa kanila. Inaapi sila noon. Sabi nito, yan po yung mga taong nang api nung sa amin, kaya sa vlog po, baga ni Rab. Kaya doon sa vlog ni Rab, ay sinabi nila na hindi sila magbabahay doon dahil yung mga taong yon yung umaapi sa kanila. Noon pa yon na wala pang bahay. Unang ano pa lang, 'di ba? Unang interview pa lang, mga ilang vlog pa lang yon, 'di ba? Nasabi ni Beyonce na mismong mga kamag-anak nila ang umaapi sa kanila doon. Hmm? Hmm. Tapos, kaya pala nagpaparasumbong itong pinsan na ito dahil gusto ring palang magpa-vlog sa Kalingap. Nanira ka pa, punyeta ka. Kamag-anak mo. Kung noon nga na walang-wala itong pamilyang ito, ha? Inaaway nyo na. Ha? Ngayon pa kaya na hindi nyo to awayan, gawa ng kwento para kayo ay maging mabango at mablog din kayo. So ito ang dahilan kung bakit gumagawa ng kwento ang Maricel Oreta na ito. Eto. Ito ang patunay na ikaw ay inggit. Teka, basahin ko ha. May binablog po nila dito yung tatlong magkakapatid na mga lalaki pero kahit batiin man lang kami, ni Bian hindi niya kami mapansin. May sakit asawa mo, lapit kita kay Kuya Val. Opo, sa masalong-salong din po. Okay, wait. Na mild stroke saka po may diabetes po. May anak po ako, ma'am, hindi ko kayang paaralin ng college kasi po may sakit po ang asawa ko, nahihiya po ako at lagi po itong nahinayang po ito at lagi pong with honor. Sabi nung kanyang kausap, wait lang, PM ko si Kuya Val. So ito yung gusto niyang ilapit na ma-vlog din sila, pero nanira ka pa. Ha? Ito oh. Gusto mo rin pala ma-vlog ka at matulungan ng Kalingap dahil naiinggit ka dito sa kamag-anak mo. Na noon pa man ay kinaiinggitan nyo na kahit wala pa sila. Wala pa nga silang vlog, wala pa silang mayroon. Ha? Kaaway nyo na. Kahit man ako, kung ako iaawayin ninyo, ha? Kahit talagang pag dumating yung panahon, ako yung masinso, hindi ko kayo lilingunin. Bahala kayo sa buhay nyo. Nung wala kami, inapi-api nyo kami, busabos ang tingin nyo sa amin. Tapos ngayon, ganito yung mga kwento ninyo, ganito yung paninira ninyo. Ha? Gusto mo pala ng tulong, bakit hindi ka lumapit? Paano kayong ingitian na kung noong mga panahong walang-wala sila, aping-api sila? Alam mo, may mga kamag-anak kaming ganyan noon. Oo, may yung sa side ng tatay ko, kasi yung sa side ng tatay ko, medyo may mga ano-ano naman sila. Noon kami talaga sa halos sa magkakapatid ng tatay ko, yung tatay ko lang talaga ang sobrang hirap namin. Talagang kami maliliit pa. Yung mga pinsan ko, mga binata at dalaga na yan. So kami talaga, kumakain kami ng ang hapunan namin, kamuting kahoy. Oo, naranasan namin yan nung kami maliliit pa. Tapos, mayroon akong kaedad na pinsan ko, yun yung kakumpetensya ko sa school. Siyempre, sila, mayroon. Papasok sila sa school, may bago siyang bag. Alam mo, ang bag ko noon, yung pisnit lang. Alam niyo yung pisnit? Oh, yung pisnit, yung yung brasan laang, nung araw. Yun ang bag ko. Tapos, isang notebook lang. Grade 4 na ako noon. Isang notebook at saka isang papel lang. Minsan, pag wala pa kaming papel, mamayabas pa kami para lang magkaroon kami ng papel pampalit sa school. O, sino nakaranas yan? Ako, ranas ko yan. Tapos yung kamag-anak namin, ang liit-liit ng tingin sa amin. Pag kami nalapit doon sa may nila, sinisigaw-sigawan kami nung tiyahin naming masungit na yon. Oo. So, ganon. Kaya ramdam ko yung, yung pinagdaraanan nila siguro, ganito yung ginagawa sa kanila. Naku mo kayo, walang-wala sila noon, ang liit ng tingin sa kanila ng kamag-anak nila. Ngayon ay, kinaawaan ng Diyos, ha? Na-vlog ng Kalingap, na-vlog ni Dr. Lab, na-vlog ng Kalingap, nakakuha ng mga sponsor, natulungan ng mga sponsor, gumanda ang buhay, gumanda ang buhay, pero anong nangyari? Tulpuhan, no? So, andun pa rin talaga yung inggit. Hindi mo talaga maalis yung inggit na naandyan, at may maninira talagang kamag-anak, lalo na, at hindi mo napansin, ay inggit yun. Oo. Inggit yun, sisiraan ka talaga. So, lumabas din, Maricel, ano bang pangalan nito? Maricel yung Maricel Oreta, yung tunay na motibo mo, kaya ka naninira dito sa pinsan mo. Na kayo pala ay matagal nang aapi sa kanila. Noong walang-wala pa sila noon. Noong walang-wala pa nga sila, inaapi nyo na sila eh. Oh. Siyempre, lalo na nung nagkameron sila, talagang hindi kayo makakatulog sa inggit. Kaya lahat ng kasiraan, sasabihin ninyo. Ay kung minumura nyo din naman yung tao, siyempre makikipagmurahan sa inyo. Pero kung tayo pakitaan nyo ng kabutihan, mabuti rin isusukli sa inyo. Oh. Diba? So, ayun.
Huwag ka na magdrama, ha? Booking ka na, bukilya ka na. Oh. Kung gusto mo sana magpa-vlog kay Kuya Bal, ay dapat lumapit ka na lang, ha? Kuya Bal, i-vlog mo naman kami. At may sakit yung asawa ko, pero balita ko yung asawa mo hindi raw na-stroke. Nakakapag-motor pa nga eh. Ha? So gusto mo lang yung anak mo mapaano sa college, mapagpaaral, nanira ka pa. Oh. Wag kang ano ha, itatabnil ko to. Lalagay ko to sa thumbnail. Para naman masupalpal yung ginagawa niyong paninira doon sa pamilya. Kamag-anak nun yun na nga, imbis na sabi nga, anuhin nyo, sinisiraan nyo. Alam nyo kung mabuti lang yung pakikitungo nyo sa kanila? Hindi naman siguro madamot itong mga taong ito. At alam nila yung hirap nung sila ay walang-wala. Di ba? Ang problema lang, noon, nung sila ay walang-wala, ha? Pinakitaan nyo sila ng kababaan ng kanilang ano. Kung baga, para nyo lang silang inapak-apakan. Ha? Nilalait dahil sa kawalan. Di ba? Pinakitaan nyo sila ng masamang ugali, tapos nung nagkamayroon sila, sisiraan nyo pa rin, abay, pambihira kayo. Wala nang lugaran. Nung walang-wala, maliit ang tingin nyo. Nung nagkamayroon, iba naman yung tingin mo. Sasabihin nyo, yumabang na. Di ba, wala talagang punta ng tao sa inyo. Ang taong inggit talaga, wala talagang maging magandang komento, no? So, yun lang. At ito, nasupalpal lang natin, ano? Hindi ko masisi dito si Biancy kung hindi man kayo imikan. Dahil kung yung ako ranas ko kasi yung mga ganitong style ng mga panahon ng kabataan ko, na may sabi ko nga meron kaming tiyahin na medyo yayamanin, tapos kami sobrang hirap-hirap. Nagtitiis kaming matulog na ang apunan namin ay kamuting kahoy. Oh, dahil hindi man lang kami pahiramin ng bigas ng aming tiyahin na yun, napakababa ng tingin sa amin. Diba? Kasi nga mahirap lang kami. Ganon yan. Tapos ngayon na umasinso na yung taong inapi-api nyo, kung ano-ano naman paninira ang gagawin nyo. Bakit hindi na lang kayo lumapit kay Kuya Bal? Kailangan nyo pa palang manira. Ha? Kailangan nyo pang manira? Diba? So, wag kayong ganyan. Ito, ebidensya, conversation. Sino ba itong kausap mo ito? Walang putol ito, ha? Walang putol yung ano. Comment nyo. Sa messenger nyo. Sinong kausap mo dito? Ha? May sakit asawa mo, ilapit kita kay Kuya Bal. Diba? Opo, sa masalong-salong din po. Okay, wait. Sagot ng kanyang kausap. Na may stroke, saka po may diabetes po. May anak po ako, ma'am, hindi ko na kayang pag-aralin ng college. Kasi po, may sakit po ang asawa ko. Naghihinayang po ako at lagi po ito with honor. Sabi nung kausap niya, wait lang. Diba? Wait ka lang daw. Ipapakiusap din niya kay Kuya Bal na i-vlog ka rin. Kaya huwag ka nang manira. Alam mo kasi, ang taong masama ang ugali, hindi yan pinagpapala. Kaya siguro pinagpala si Biancy at ang kanyang pamilya dahil aping-api sila nung panahon na sila'y walang-wala. Ngayon, sisiraan nyo na naman. Ang bihira kayo. So, yun lang. At kinounter ko lang yung reaction dito ni Sangkay. Na akala mo Sangkay ay walang motibo. Ha? Pahiya kayo dito. Ha? Pahiya ka dito, Maricel Oreta. Ito yung motibo mo, kaya mo sila sinisiraan, kamag-anak mo. At kayo pala, yung pamilya na nang-api sa kanila noon, nung sila'y walang-wala, na doon nakatira sa tabing dagat, bago man ma-vlog ng Kalingap. Kaya ano sabi ni Biancy? Ha? Gusto niyan lumayo doon sa lugar na yon dahil inaapi siya. Inaapi yung kanyang pamilya ng mga kamag-anak. Ngayon gagawa nyo ng kwento? Aba. At gusto nyo lang pa rin palang ma-vlog din kayo para makakuha din kayo ng sponsor? Para makapag-aral din yung anak mo? Kawawa ka naman. Nakakahiya. Buti sana kung hindi ka na booking. O ayan o. Diba? Yung pala yung motibo nyo. Gumawa pa kayo ng istorya. So yun lang. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.